Hello mga idol, my video for today. Ito, may customer tayong dumating at talagang medyo masilan tong butas nito at nasa gilid nga. Hindi na daw sa ibang vulcanizing, ayaw na nga gawin at talagang malaki sa gilid nga. At chinik ko nga malaki nga sa gilid. Subali ito, gagawa natin ang paraan to kasi sayang pang gulong na to, makapal pa. Kaya nakapanginayang. Yan naman ay mayroon pa yung paraan at talagang magagamit pa niya talaga ng matagalan yan. Kaya ito, dinala sa atin, gagawin natin ngayon. So ayan, nakita nyo, yan ang butas niya. So ayan, nakalas ko na nga sa rim niya yan. So bali ito, lilinisin na natin yan. Lilinisin natin na maayos yan yung sa loob niyan. Kailan malinis na maayos para kumapit ng maganda yung gum natin dyan. At magugupit tayo nito. Itong ply na to, yan. Gugupitin mo siya ng sakto doon sa haba ng butas na may lalagpas siya ng kukunting lagpas. Maganda kasing lumagpas talaga siya. So bali yan, kakaskasin din natin to. Tatanggalin natin yung makakapal na goma nya. Tamang kapal lang dapat yan. Lilinisin natin din ng maayos yan para kapit na kapit din yung gum natin dyan. Ayan, subali nga yan, inaayos-ayos ko na nga at pinapantay ko nga. At yan, nakita nyo yan. Subali yan, lilinisin din natin yan. Lilinisin natin yan ng magandahan din kasi kailangan malinis na malinis yan para magandang kapit ng gum dyan. Di pwedeng basta-bastang linis lang ang gagawin natin. Kailangan malinis na malinis yan. Wala masyadong alikabok para kumapit ng maganda. So yan, nilagyan nga natin ng gum. So bali si babaw yan sa napagitnaan ng goma, gum, saka yan. Saka natin lalagay doon sa butas. Sa butas nya. Yan, i-ready natin yung lutuan natin. Sasalang natin na siya. Yan. Mga bago mag 10 minutes, hahanguin na natin yan kasi luto na yan. So bali ito na nga, hanguin na natin kasi luto na to. So bali ibabalagay natin siya sa tubig para hindi lumubo yung pinaglutuan natin, para kumapit ng maganda yung gum. At ito nga, makikita nyo yung luto natin sa loob. So bali hindi lang sa loob ito lulutuin kasi kailangan ito maluto rin sa labas to. Bali yun, nasisilip nyo na nga. Ayan, ayan o, bali ayan po yung kinalabasan ng luto natin dyan. Ayan, kapit na po yan. Wala akong problema na yan. Bali ngayon, ang gagawin naman natin, lulutuin naman natin siya sa labas. Sa labas naman natin lulutuin siya. Bali yung kasama nga natin dito may ginagawa nga rin. So ito, position naman ulit tayo. Kakaskasin na naman natin ng ibabaw niyan. Lilinisin natin ng maayos. Ayan. Ganyan po ako magluto ng mga butas sa gilid. Pag gilid po kasi kailangan talagang lulutuin natin na yan. Hindi na madadala ng patso kung anong bagay yan. Kailangan luto na po lahat malaki. Kasi gilid na po yan, iba ng part yan. Talagang yan, masilan na po yan. Kaya dapat medyo magandang pa natin dyan. Pagkaluto, magandang pagkaluto natin dyan. At lalagyan lagi natin ng pampatibay. So bali rito, lalagyan din natin to ng pampatibay dito. Bali ang inalagay ko lang dito, makapal na interior. Nagupit ako dito ng interior na makapal. Yung pang panayan na interior, yung mga pang malaking interior sa mga pantrak na malaki para medyo makapal. At lilinisin din natin yan katulad ng paglinis natin doon sa loob, yung ginawa natin sa loob. Kailangan malinis din yan para kumapit ng maganda yan. So bali lulutuin din natin yan, nakakapit na, lulutuin na rin natin yan, isasalang na rin natin yan. Yan, mga 5 minutes luto na yan. Kailangan maganda yung posisyon ng pagkalagay natin para maganda yung luto nya. So mga 5 minutes luto na rin yan. At ito na nga rin, haangoy na rin natin yan. At ito na nga, hindi ko na ipinakita sa inyo. Mamaya makikita nyo. So bali pinasok ko na nga agad dito sa rim nya para masubukan natin. At hahangin na natin siya ng malakas. 60 ang hinangin natin dito. Maganda kayo sa mag-testing tayo ng malakas ang hangin para doon natin malalaman kung lulubo ba siya o kakayanin ba talaga niya. Kasi kung hindi yan lulubo, maganda pa po yan. Talagang kahit pang araw-araw pa. Sa panlikod, sayang po kasi makapal pa. Sa likod na lang natin siya ilalagay. So bali yan nga, nahangin na nga natin yan.
At sinusukat ko na nga yan at yun, ilalagay na natin doon sa tubig. Titingnan natin kung may singaw yan. Lalagyan natin ng tubig yan. So bali, ayan ang kinalabasan ng luto natin sa labas. Ayan, nakita nyo guys. Ayan, talagang matibay na yan mga guys. Kapit na kapit yan. Bali, ang kabila niyan, wala naman yan. Parang nakon lang yan sa gutter. Pero hindi yan butas, walang problema yan. Hindi naman lumusot yan sa kabila. So bali yan guys, ang gawa natin. So lalagyan natin siya ng tubig. 60 ang hangin ko niyan. Talagang sinadya kong lakasan ng hangin yan para malaman natin kung ano bang mangyayari kay kalabasan doon sa niluto natin. Yan. Bali yan, 60 ang hangin yan. Talagang kinargahan ko ng malakas yan. Sinadya ko talagang 60. Ganyan ako kasi para dito pa lang alam natin kung kakayanin niya o tatagal ba siya sa labanan. Siyempre, pang-araw-araw yan eh. Mabigat ang kinakarga niyan. Bahala na yung may-ari kung babawasan niya yan. Basta nilagay ko dyan 60. At tinignan ko nga yung barbula at saka yung pito kung may singaw, wala rin naman. At mayroon pa tong tornilyo, bali kinalas ko na nga rin, wala rin naman singaw, kaya siya lang talaga yung butas niya. Yan. So bali mamaya dadaanan to ng may-ari, bali iniwan lang to ng may-ari kasi dinalangan niya si Bayaw gawin. So ayan, tinanggal ko nga yung tornilyo at mababaw lang naman. Dalawang interior yan, nandito yung isa niya, yan. Yan. Bali mababaw nga, wala rin yun, hindi naman lumusot. Kaya lang yung butas talaga niya, yung sa gilid na gutter talaga. So mga paano guys, ganyan ako gumawa pag sa gilid na yung butas. Ibang usapan ng gawa doon, lutuan na talaga yan. Kaya guys, hanggang dito na lang ang video ko. Sana may naku kayong aral kahit papano at nalalaman yung mayroon pa palang paraan yung mga sa gilid na tama. O paano, hanggang dito.